Alam naman nating lahat na si Saitama ang pinakamalakas na karakter sa buong anime history. Ang nakakatawang parte nito ay sa story ng One Punch Man ay hindi siya kinikilala ng lahat. Si Saitama ay isang hero for fun lamang na kahit maraming beses na niyang iniligtas ang mundo ay hindi siya katulad ng iba na ginagawa ito para sa pansariling karangalan. Ang walang hangganang power niya ay nakapagpabago sa buhay ng mga nakasaksi sa kanyang tunay na lakas. At ngayon ito ang ating topic. Ang mga karakter na nakasaksi sa tunay na lakas ni Saitama at kung paano siya kinilala ng mga ito. Ang kauna-unahan ay si Genos. Siyempre ang kanyang disipulo. Sa second episode season 1 ng One Punch Man nilalabanan ni Genos ang isang malaking lamok, at dito pinakita si Saitama na tumatakbo at may dala-dala pang baygon pampatay sa lamok. Sa panahon na yon hindi pa alam ni Genos ang potential at lakas ni Kalbo. Dahil wala man lang itong kadating-dating at mukhang mahina. Nang makita ni Saitama ang malaking kuyog ng lamok, sinabi ni Genos na mas ligtas kung aalis nga si Saitama doon. Kalaunan ay eto na nga, handa na si Genos pasabugin ang sarili. Handa na siyang magsakripisyo para hindi na dumami pa ang masaktan, pero bago sumabog si Genos ay biglang sinampal ni Kalbo ang malaking lamok. Sumabog ang lamok sa lakas ng sampal ni Kalbo at walang natira sa katawan nito. Hindi makapaniwala si Genos sa kanyang nakita. Hindi siya makapaniwala sa lakas ng Kalbo na mukhang sobrang hina at doon tinanong ni Genos ang pangalan ng Kalbo. Simula nga noon naging number 1 na disipulo si Genos ng Kalbo. Yun ang una nilang pagkikita. At sa episode 5 nag-request si Genos ng sparring match kay Saitama. Kinulit pa niya ito na seryosohin daw ang laban. Dito nga ay sinuntok ni Kalbo si Genos pero hindi niya ito pinatamaan, mamamatay kasi. Pagtingin ng makulit na robot, nakita niya ang damage na nagawa ng suntok ni Kalbo. Pagkatapos na realize ni Genos na si Kalbo nga ang pinakamalakas. Simula noon naging mas malapit ang samahan nila. Pagkatapos ni Genos ay eto nga si Fubuki, ang kapatid ng psychic na batang si Tornado. Si Fubuki ay hot, sexy at malaki ang malaki ang pangalan sa Class B rank. Dinalaw niya si Kalbo para manligaw. Para ayain na sumama sa kanyang faction. Ang grupo ni Blizzard ay isa sa pinakamalaking faction sa buong Hero Association. Kaya inaasahan niya na kilala na siya ni Kalbo. Pero walang pake si Kalbo at hindi sila kilala nito. At inaway nga niya si Kalbo nang biglang dumating si Genos at Sonic na naglalaban. Nadamay sila sa pagsabog ng atake ng dalawa. Pero niligtas ni Saitama si Fubuki. Mukhang mai-inlove kay Kalbo. Doon ay nakita ni Fubuki si Sonic na lubhang mapanganib. Inaasahan ni Fubuki na walang pag-asa manalo si Kalbo kay Sonic na kasing lakas ng mga S-Class hero. Mas mabilis pa nga ito kay Genos. Pero tinalo lang ito ni Saitama gamit ang side jumps niya. Hindi makapaniwala si Fubuki sa lakas ng ating Kalbo. Nalaman din niya na ang S-Class hero na si Genos ay disipulo lang ni Kalbo. Hindi siya makapaniwala. Abnormal daw si Saitama. Kaya dinalaw niya ulit sa apartment si Kalbo para manligaw. Nang dumating si King ang Class S hero. Doon na-realize ni Fubuki na tunay ngang sobrang lakas ni Kalbo para maging kaibigan ng mga Class S hero. Disipulo pa niya ang isa. Napahanga ni Kalbo ang sexing babae. Dito nga nag-umpisa ang pag-push ng mga fans sa relasyon nilang dalawa. Ang sumunod na nakaalam ng lakas ni Kalbo ay si Bang, ang tinatawag na Silver Fang. Siya ay Class S hero rank 3. Siya ang ikalawang tao na nakasaksi at nakaalam ng pinakamalakas na Kalbo. Sa episode 7 season 1 ng One Punch Man, nang suntukin ni Kalbo ang meteor na tatama sana sa kanilang bayan,
Dito nga pinakita na sinubukan ng robot na si Metal Knight pigilan ang meteor. Pero walang epekto, hindi man lang tumalab ang atake. Sinubukan naman ni Genos ang todong lakas niya. Sa lakas ng visual effect parang talagang sobrang lakas ng atake pero wala pa ding epekto. Wala na silang magawa. Kahit si Bang na isang highest rank hero suko na din. Isa lang kasi siyang martial artist. Kaya hindi abot ng range attack niya ang meteor. At dito nga ay dumating ang paboritong ninyong kalbo. Nagulat si Bang sa pagdating niya at tinanong niya kung ano ang pangalan ni kalbo. Sinabi ni Saitama na isa siyang hero. Tumalon paitaas ang kalbo at muntikang gumuho ang building. Si Bang at Genos ay nakatingin kay kalbo at ayun na nga, boom. Si Bang na rank 3 hero ay hindi pa nakakita ng ganon sa buong buhay niya. Sa nasaksihan niya inamin niya sa sarili na si Saitama ang pinakamalakas na kalbo sa buong mundo. Sa sobrang pagkabilib ng matanda kay kalbo, ay nabanggit niya nga kay Atomic Samurai na may kilala siyang tao na pinakamalakas, pero hindi niya sinabi ang pangalan ni kalbo. Sinabi din niya na sa lahat ng nakilala niyang tao ay si kalbo ang pinakamalakas. Mas malakas pa din daw ito sa kanilang lahat at balang araw makikilala mo din siya. Dito nga ay sobrang taas ng respeto ni Bang kay kalbo. At sinubukan pa niya ito gawin tagapagmana ng martial arts niya, pero syempre sablay ito dahil ayaw ni kalbo. Sumunod naman ay si Amay Mask. Siya ay class A rank isang hero at sobrang arogante ng ugali nito. Pero naging interesado ito kay kalbo nang makita ang footage video ng pagtalo ni Saitama sa Deep Sea King. Pagkatapos ay nasaksihan din niya ang laban ni kalbo kay Garo. Na-obsessed nga siya kay kalbo. Sa chapter 181 nakita niya muli si kalbo na nilalabanan si Tatsumaki na class S rank 2 hero. Nagulat siya dahil bakit kailangan gamitin ni Tatsumaki ang lahat ng lakas niya laban kay kalbo. Kilala kasi si Tatsumaki sa sobrang lakas nito gamit ang psychic power niya. Pero hindi tumetalab kay kalbo. Doon nga ay napag-alaman ni Amay Mask na si Saitama ay may hindi pangkaraniwang lakas. Sumunod na nakaalam ng tunay na lakas ni kalbo ay si King ang strongest man in the world. Pero ito pala ay panggap lang. Si King ay hindi talaga malakas. Nagkakataon lang na andan siya tuwing tatalunin ni kalbo ang mga monster. Inakala ng lahat na siya ang palaging tumetalo sa mga monster kaya agad siyang naging class S hero. Naglalaro siya ng 300 games nang biglang nagsalita si kalbo at tinanong kung bakit hindi niya nilabanan yung robot at tumakas lang siya. Na-curious kasi si kalbo kung bakit tumakas ang strongest man hero sa isang laban, at tinanong ni King kung paano siya nakapasok sa kwarto niya. Sinabi ni kalbo na bukas daw ang bintana. Pero nasa 22 floor sila. Nang biglang may malaking ibon na umatake sa kanila sa sobrang takot ni King ay naihi siya sa pantalon niya. Akala ni King doon na sila mamamatay. Doon nga sinuntok ni Saitama ang ibon at boom. Syempre one shot lang ulit. Doon na-realize ni King na si Saitama pala ang palaging tumetalo sa mga monster at nagkakataon nandun din siya. Na-realize niya na madaming beses na siya nitong niligtas. Pagkatapos ay naging best buddy silang dalawa. Nalaman ni King na si Saitama ang tunay na malakas at nalaman naman ni kalbo na mahina at supot pala si King. Sa laban nila sa malaking centipede tiwala si King sa lakas ni kalbo kaya nagpapain siya kahit sobrang duwag niya. At muli niyang nasaksihan ang tunay na lakas ni kalbo. Gayunpaman si Saitama lang ang nakakaalam ng tunay na pagkasupot ni King. At ang isa pa ay si Shiryu. Malakas din siya pero hindi siya isang hero. Kalaunan ay may mga kalaban na monster. At nilabanan niya ito nang malapit na siyang matodas ay dumating ang paborito nating kalbo.
Pagkatapos nasaksihan niya ng talunin ni Kalbo ang kalaban sa isang suntok lang, sumunod na nangyari ay binalaan niya si Saitama na huwag pumunta sa kinaroroonan ng isa pang monster. Masyado daw malakas ang monster na yun. At ayun na nga pinuntahan ni Kalbo ang monster at maya-maya tumalsik ang ulo ng kinakatakutang monster ni Shiryu. Bumalik si Kalbo at sinabi na sekreto lang daw nila ito. Sa sobrang pagkabilib ni Shiryu nakiusap siya kay Kalbo na gawin siyang disipulo. Pero tinanggihan siya nito. Ang karakter pa na nakaalam sa tunay na lakas ni Kalbo ay si Tatsumaki. Sa latest chapter ng One Punch Man matapos nilang maglaban ni Kalbo ay kinilala na nga siya nito. Kung nagustuhan nyo ang ating video ay huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like at mag-subscribe na din kayo dahil napakalaking tulong po niyan para sa ating channel.